Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Napaisip ang ating bida, awit, meron siyang danger detection artifact. Sabi ng trainer, kahit isa kang abandonment child, ang mga kapangyarihan mo ay kahanga-hanga. Sumagot ang ating bida, baka naman ikaw lang talaga ang mahina. Doon, galit na sinabi ng trainer. Tumahimik ka. Lahat ng monsters, umatake. Biglang umatake ang mga lizard men sa ating bida. Pero agad namang ginamit ng ating bida ang ikatlong anyo ng kanyang, the Star Sword Technique, na tinatawag na, True Azura, at sa iisang galaw lamang ng kanyang swordsmanship, tinalo niya ang lahat ng lizard men. Pero teka, ano yun? Pagkatapos niyang talunin ang mga halimaw, bigla na lamang nakagapos ng tanikala ang kanyang mga kamay at paa. Nagulat siya at sinabi, bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Habang natatawa, sinabi ng trainer, tingnan mo talaga, isa kang ang bata. Nahuli ka sa bitag ng aking mana circle trap. Isa itong high-level na magic circle na kapag tinapakan mo, lahat ng iyong mana circles ay mabablock. Hindi ka makakagamit ng mana habang nandyan ka sa loob. Nagulat ang ating bida at sinabi, hindi ako makakagamit ng mana. Kung ganun, gagamitin ko ang mana path ko. At agad niyang ginamit ang mana path, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Napatalsik ang mga lizard men, at nakatalon siya palayo sa trainer. Laking gulat ng trainer at sinabi, paano mo nagamit ang mana mo? Sumagot ang ating bida, hindi ko ipapaalam sa'yo yun. Sumuko ka na lang. Naipaalam ko na sa pamilya ko ang tungkol sa'yo. Galit na sumagot ang trainer. Walang problema kahit nakatakas ka. Dahil ngayon, papatayin kita at kukunin ko ang kalayaan ko. Pero bago pa makakilos ang ating bida, nakaramdam siya ng presensya. At biglang may isang dambuhalang kamay na tumama sa kanya at pinatalsik siya sa ere, dumiretso sa isang puno at nabangga. Napaluha siya ng dugo mula sa bibig. Pagmulat ng mata niya, nanlaki ang mga ito sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang third rank na tamer ay nakontrol ang tagapagbantay ng Blue and Red Island, ang Turtle Mountain. At ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Ang ating bida ay sugatan at iniisip. Hindi ko sila matatalo. Mamamatay ba talaga ako rito? Habang iniisip niya ito, nagsalita rin ang trainer. Bata, napakatalino mo talaga. Malamang ay nakilala mo na ito, isa itong third-class monster. Hindi ko pa ito ganap na nakokontrol, pero kaya ko naman itong pamahalaan ng sapat na panahon para mapatay kita. Kaya mas mabuti pang itigil mo na ang pakikipaglaban at tanggapin mo na ang kapalaran mo. At pagkatapos niyang sabihin ito, naglabas siya ng maraming magic chains o tali upang ikulong ang ating bida. Habang nangyayari ito, naisip ng ating bida, wala akong dapat ikabahala, hindi pa rin niya ganap na nakokontrol ang Turtle Mountain. Ibig sabihin, kung mapapatay ko ang trainer na ito, hindi ako maaabot ng halimaw na yon. Pagkatapos, naglabas siya ng isang pill, at habang hawak niya ito, napaisip siya. Kung gusto kong talunin ang halimaw na ito, ang turtle head monster, kailangan kong inumin ang pill na ito. Wala akong sapat na lakas ngayon. Kailangan ko ng mas malakas na kapangyarihan. Pero ang pill na ito ay delikado. Ginawa ko lang ito para sa pinakamatinding emergency. Oo, makakakuha ako ng malaking lakas mula rito. Pero kapalit nito ay napakaraming side effects. Delikado ito, pero wala na akong ibang pag-asa. At sa huli, inilunok ng ating bida ang mana booster pill. Agad na naramdaman niyang lumakas ang agos ng mana sa kanyang buong katawan. Punong-puno siya ng enerhiya. Pagkatapos nito, ginamit niya ang boundless weapon niya at ginawang espada habang iniisip. Itinuro sa akin ng aking tiyahin ang isang teknik pero sinabi niyang gamitin ko lamang ito kung walang-wala na akong ibang pagpipilian. At agad niyang inactivate ang heaven-defying technique
at tumalon para bigyan ng isang matinding slash ang Turtlehead Mountain. Pero pagkababa niya sa lupa, napansin niya na ni kaunting gasgas ay walang naiwan sa kalaban. Nagulat siya, ngunit agad ring naghanda para sa isa pang pag-atake. Habang kumakasa, naisip niya, sa sunod na atake, siguradong matatalo ko na siya. Ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay. Ang Turtlehead Mountain ay naglalabas ng matinding fear energy mula sa loob nito, at ang mga alon ng enerhiyang ito ay papunta na sa ating bida. Nakita niya ito at naisip, hindi ko ito kayang labanan, kulang pa rin ang kapangyarihan ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang madilim na enerhiya na nasa loob ng kanyang katawan simula pagkabata ay biglang kumilos at niresist ang mana-based fear energy. Pagkakita nito, naisip ng ating bida, ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon ko. At agad siyang sumugod gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik na natutunan, ang tinatawag na Split Dime. Ibinigay niya ang isang matinding slash sa leeg ng Turtlehead Mountain, na sa mga oras na iyon ay naghahanda ng isang napakalakas na energy attack. Dahil sa atakeng ito, nabago ang direksyon ng energy attack, at sa halip na tamaan ang ating bida, lumihis ito papunta sa ibang direksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, napaluan ng dugo ang ating bida at ramdam na ramdam niya ang sobrang pagod. Naisip niya, matapos kong gamitin ang heaven-defying technique at inumin ang mana booster, sobrang naubos ang lakas ko. Sa loob lang ng 10 segundo, magiging aktibo na ang side effect ng booster, at mawawalan ako ng malay, baka hindi ko na kailangang gumising. Pero bago yon, kailangan ko munang patayin ang trainer. Agad siyang sumugod para hanapin ang trainer. Habang tumatakbo, napansin niya ang isang manipis na sinulid na tila nagpapakita ng daan patungo sa trainer. Sinundan niya ito at nahanap ang trainer, pero isa na lang segundo ang natitira. Mabilis siyang umatake, pero hindi sapat ang haba ng espada niya para abutin ang kalaban. Naisip niya, kung hindi aabot ang espada ko, at mas maliit ako sa kanya, pahahabain ko na lang ang espada ko. Ginamit niya ang boundless weapon para pahabain ang kanyang espada, at sa sandaling iyon, tumama ang kanyang huling atake. Tinamaan ang trainer, at doon mismo siya bumagsak, patay. Pagkatapos nito, napaupo ang ating bida, hingal na hingal, at naisip. Kailangan kong alagaan ang katawan ko. Kailangan kong mapaglabanan ang side effects ng pill. Doon niya ininom ang nectar na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ito rin ang nectar na ipinakita niya sa kanyang tiyahin noon. Sinabi ng kanyang tiyahin sa kanya noon, kung sakaling gamitin mo man ang mana booster, siguraduhin mong iinuman mo agad ang nectar na ito pagkatapos. Pagkatapos inumin ito ng ating bida, nawalan siya ng malay at naramdaman na lang niya na para bang nasa ibang lugar na siya. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Pakiramdam niya, sobrang bigat ng kanyang buong katawan. Maya-maya, may isang nilalang na lumapit sa kanya at sinabi, "Tingnan mo ang batang ito. Napaka-interesante ng katawan niya. May 2 ancient essence sa loob ng katawan niya, na sa normal na kalagayan ay hindi pwedeng magsama sa iisang katawan. Pero sa kanya, pareho silang nananatili. Hindi ako makapaniwala na kaya pa niyang mabuhay at kontrolin ito." Pagkatapos nito, may isang malaking mata na tila isang nilalang ang naghagis ng isang bagay papunta sa ating bida at sinabing, "O siya, kainin mo ito." Pagkakita ng ating bida sa bagay na iyon, nagulat siya. Hala, ito ay purple beehive. Isa itong napakabihirang materyal. Hindi ito basta-basta nakukuha. Ang nilalang ay nagsalita muli, kung hindi mo ito kakainin, ang demonyong nasa loob mo ang kakain sayo. Kaya kainin mo ito at maging mas malakas. Dahil paparating na ang isang bagong panahon. At sa panahong iyon, gusto kong isa kang malakas na human child, upang hindi ka durugan o alipinin ng bagong era. Pagkatapos nito, nagising ang ating bida. Sa kanyang pagmulat, nakita niya si Lihua, na nagsabing, "Gising ka na, ayos ka lang ba?" Nagtaka ang ating bida, "Lihua,
Anong ginagawa mo rito? Galit na sumagot si Li Hua. Aba, mas matanda ako sa'yo, huwag mo akong tanungin ng ganyan. Pero biglang lamambat ang boses niya. Pero sige na nga, dahil sa kondisyon ng katawan mo, patatawarin kita ngayon. Kamusta na ang pakiramdam mo? Sinimulan ng ating bida na suriin ang kanyang katawan. Naisip niya, sobrang bagsak ng mga mana path ko, halos wasak na. Marami ring bali sa mga buto ko. Pero napansin din niya na, malaki ang itinaas ng kapasidad ng mana ko. Sumagot siya kay Li Hua. Yung mga mana paths ko, basag-basag na. Marami sa buto ko ang bali. Yung mga muscles ko, halos durog na rin. Pero bukod doon, wala na. Nagulat si Li Hua at sumigaw. Ano, ganyan ka nakalala tapos ganyan mo lang sinabi. Matinding pinsala ang tinamo ng ating bida. Sabi niya, yung purple beehive na yan, sa nakaraang buhay ko, si Li Hua ang nakakuha niyan. Ang sinumang makakakain ng purple beehive ay nagkakaroon ng matinding curse resistance at poison resistance. Nagiging napakalakas ng katawan niya, at ang kanyang mana capacity ay sobra-sobrang lumalakas. Sa dati kong buhay, si Li Hua ang nakakuha nito, pero sa pagkakataong ito, ako ang nakakuha. Medyo masama ang loob ko para sa kanya. Maya-maya, tinanong ng ating bida. Li Hua, anong ginagawa mo rito? Bigla, may boses mula sa likuran. Youngest, ayos ka lang ba? Paglingon niya, nakita nila ang pinakamatandang kapatid nila, si Manju, na papalapit. Sabi nito, Youngest, ayos ka lang ba? Halika, aayusin ko ang mana path mo. Inumin mo muna itong potion na ito, makakatulong ito sa'yo. Pero sabi ng ating bida, wala kang dapat ipag-alala, kuya. Ibigay mo na lang sa akin ang mana potion na iyan, sapat na iyon. Ininom niya agad ang potion. Habang pinagmamasdan siya ng kuya, may naisip ito at nagsabi kay Li Hua. Li Hua, pwede bang iwan mo muna kami sandali? Kailangan ko siyang makausap ng masinsinan. Nang makaalis si Li Hua, nagsimulang magsalita si Manju. Alam mo ba, kung napatay ka ng trainer na yun, hindi lang siya, kundi pati buong organisasyon niya, buburahin ko sa mundo. Napangiti ang ating bida. Ang sarap pakinggan yan, kuya. Pero bigla ring sinabi ni Manju. Yung ginawa mo ngayon, dapat iyon ang layunin ng bawat martial artist, pero walang ibang gumawa niyan kundi ikaw. Bilang kuya mo, hindi kita pwedeng purihin, kailangan kitang pag-alitan. Sumagot ang ating bida, patawad, kuya, kung alam ko lang na nandun din ang Turtle Head Mountain, hindi ko sana pinatulan ang laban na yon. Sagot ni Manju, ayos lang, at least ngayon, alam ko na hindi ka ganun kalaking tanga. Pero biglang tanong ng ating bida, kuya, pinatay ko ang trainer na yon. Ibig sabihin, may karapatan akong malaman ang impormasyon tungkol sa kanya, di ba? Sabi ni Manju, isa siyang 5th class trainer. Pero bago pa man siya maging ganoon, isa siyang Yonomodo, isang uri ng shaman na may kakayahang mag-summon ng maraming shining, spirit creatures.